Mga ka-hashtags, muli tayo ay nagbabalik sa ating palatuntunang hashtag blessings. Kanina, habang tinatalakay natin yung tinapay ng buhay bilang debosyon at pagmamahal sa banal na Eucharistia, para kay Andrew, sabi niya, ito ay stress reliever. Para naman kay Mitch ay kabuuan. At ibinahagi rin ni Father Hokan, ang banal na Eucharistia ay nagdala sa kanya at palalim ng kanyang bukasyon bilang pagpapari. At ngayon naman, siguro ay baka may mga tanong sila, Father Hokan. Ang mga kabataan natin. Father, paano po kaya namin maihikayat yung ibang kabataan na magsimba? Tingin niyo po, paano po kaya namin sila maihikayat? Magsimba. Siguro ay more on practical tips ay kinakailangan i-calendar. Pagpatak ng linggo, markahan nyo na yan. Sunday, pamilya, may lakad ba tayo sa Sunday or wala? O kung may lakad, mag-anticipate na. Anticipated mass. Scheduling. And then siguro, part din ng pag-i-encourage ay yung nag-i-encourage, kapani-paniwala din. Nagsisimba nga, pero kumusta kayong ugali? O kaya nakakahikayat ba tayo? I think yun lang ang pwede kong maibigay, Father Hokan. Maganda yun. Kasi nga, kung ini-schedule mo siya at isang mahalagang bahagi siya ng buhay mo, well, hindi siguro sa pang-araw-araw, pero sa kabuuan ng linggo, no? Kumbaga, sa isang buwan, talagang apat. No? 4 na linggo, madalas meron sa isang buwan. Pero yung nabanggit kanina ni Father Bebot nga tungkol sa buong pamilya, in-schedule mo, ito ba ang lakad ng buong pamilya? Napakahalaga din no na isang magandang panghikayat, lalo na sa mga kabataan, kapag mayroong mga magulang at mga lolo, lola, na tunay na nakita nila ang kahalagahan ng Eucharistia at ito ang nais ipamana sa anak at sa mga apo. Alam nyo, ako naghikayat sa akin ng pagsisimba talaga yung lola ko eh. Ang lola ko, grade 3 lang ang pinag-aralan nun kasi nabuhay siya nung wartime eh. So, ganun na ako katanda. No? Pero ang lola ko talaga yung matanda. No? Tapos, ang lola ko, para ma-encourage ako talaga magsimba, binibigyan niya ako ng pamasahe. Linggo-linggo. Apo, ito pamasahe para makapagsimba ka. Hindi ko naman ginagastos yun kasi nilalakad ko mula Bambang papunta dito sa simbahan. Eh. Nilalakad ko lang yan. Pero yung paghihikayat sa akin na yon at pagbibigay ng motibasyon sa akin ng lola ko na yon, pagbabalik tanaw, yun ang nakita kong pinakamahalaga. Kabahagi siya ng pamilya ko. Siya ang magulang ng aking mga magulang. Lolo ko siya. Kaya ang sinasabi niya, pinapakinggan ko. Kung siguro meron tayong mga ganong lolo't lola, at kung tayo mga naging lolo't lola na, at ganun din tayo kapursigido, at ang inspirasyon na ibibigay natin sa mga apo, ay hindi mapuputol itong pagmamahal sa Eucharistia sa lahat ng kabataan, sa lahat ng panahon. Sa palagay ko, yun yung isa. I think si Andrew ay may tanong din. Ako rin po pala, Father. Pero minsan may nakikita kami na devoted talaga sa pagsimba or sa Eucharistia. Pero minsan hindi namin nakikita kung naisa sa buhay ba or naikakalat. Bakit may mga ganong kabataan minsan? Ang epekto ng Eucharistia ay isang banda ng pagtingin sa Eucharistia ay sakripisyo. Minsan ang tawag natin diyan passion. Si Henry Nouwen, mayroon siyang isang libro, yung Coming Home. No? Sabi niya, buong buhay ni Jesus ay activity. Pati nung italaga yung Eucharistia doon sa Last Supper. No? Tapos ipinako na siya sa krus. Simula nun, hindi na activity, kundi passivity. Kaya nga ang tawag doon ay passion. Ibig sabihin, maraming naghintay sa pagdating ng Mesiyas. Nung dumating ang Mesiyas, panay activity siya, pero at certain point of his life, passive. Passive kasi naghihintay. Naghihintay ng ating tugon. No? May mga kabataan talaga, or hindi lang kabataan, may mga tao. Hindi lang natin tinutukoy ang mga kabataan. May mga tao talagang gano'n na yung passivity ng Diyos, yung paghihintay ng Diyos,
hindi nila alam kung kailan tutugunan. At kaya ang pagkilos nila ay hindi naaayon doon sa ipinagdiwang nila. At tingin ko yun yung dahilan. Kaya ang simbahan, sabi sa atin, ang Eucharistia ay culmens et fons, di ba? The summit and the fount of Christian life. Yun ang rurok. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ko buong linggo, dadalhin ko doon. At mula doon dadaloy yung bagong buhay. Refresh, di ba? Kaya nga nakita mo, relieve. No? Kaya pag hindi natin nakita yon, siguro hindi niya nakita na yun ang summit, yun ang rurok ng kanyang buong linggo, at yun din ang pinagmumulan ng buhay niya. Kaya siya din, hindi rin siya pagdadaluyan ng buhay. Hindi siya magiging inspirasyon para sa mga kapwa kabataan. At kung makita mo yon, siguro dapat ang mga kabataan hindi madala doon. Siya, nagsimba siya, pero wala siyang buhay eh. Ako na lang, wala din buhay. Hindi, pumili ka ng inspirasyon na may buhay. At kung pwede, akayin mo siya para yung buhay niya maging buhay talaga. Kasi yun ang misa eh, yun ang Eucharistia eh. Siguro yung mga practical, hindi ko alam kung paano natin bibigyan ng papayo yon sa mga practical na aspeto. Siguro may mga practical na Siguro, aspeto. Father Hokan, nagsimba and then wala din namang palang napupulot. No? Para bang nag-attend ka ng, nanood ka ng sine, wala ka namang napulot na aral. So, kinakailangan i-train ang kabataan na bawat ginagawa nila, talagang ma-internalize nila. Ano ba yung dulot nito? Ano ba yung epekto nito sa akin? Ano ba yung lesson ng araw na ito? Kasi kalimitan, napakaraming activities yung mga kabataan, pero at the end, wala ding napupulot. Nag-attend, walang napupulot. So I think yun ang pwedeng pagsikapan nating lahat. Ano kaya yung mga activity ng mga kabataan na yung buong buhay nila ay nandun? Kumbaga, buhay na buhay sila pagka nandun. Praising and worship, Father. Praising and worship. So talagang yugyugan na yan. Di ba? Oo. Kahit hindi mo sila akayin, kusang dumarating. Kaya ini-insert minsan sa mga activity yung praise and worship. Halimbawa, ang sports. Pwede. Championship ng PBA o kaya NBA, di ba? Oo. Talagang, alam ko itong schedule. So, hindi ako papasok para mapanood ko yun. Tapos, habang nanonood ka, bigay na bigay ka talaga. Yes, Father. Nag-cheer ka sa koponan na gusto mong manalo, di ba? Baka pwede tayong magpa Bishop Milos Kapo. para sa mga kabataan. Parang iniisip ko, sports can be a religion kasi nagkakatipon ang maraming tao para sa isang gawain, no? Ba't kaya hindi maging ganun ang Eucharistia? Kapag nagkakatipon tayo, kumbaga parang ito ba'y hapag na kailangan buong pamilya bago tayo magkasalo-salo? Yung kaya ang maghihikayat sa mga kabataan. Okay, so Father Hokan, Mitch and Drew, no, talagang napakaganda ng ating talakayan. No? Yung Eucharistia, hindi lang nagsentro sa simbahan, kundi lumabas hanggang concert at laro. Naging refreshing siya. Culmens et fons ng ating buhay. So muli, pansamantala muna nating itigil ang ating talakayan at magbabalik ang ating palatuntunang #blessing. Our lives are gifts from above.